So magbanggit tayo ng mga mangilan-ilan mula sa mga naitala na sabi na banggit ng mga ulama, mga scholar, na mga tama at nararapat na kaparaanan sa paghahanda bilang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Ang isang negosyante, batay sa kanyang experience, alam niya ang mga araw, mga buwan na kung saan malakas dito ang benta. Kaya naman, kapag alam niya na paparating ang mga buwan na ito na kung saan malakas ang benta, siya ay naghahanda sapagkat ayaw niyang dumaan ang mga araw kaya buwan na ito nang wala siyang napapala, hindi siya kumita ng marami. Yan ang mindset ng negosyante. Ang mindset ng taong mananampalataya kay Allah na nag-e-invest ng kabutihan para sa kanyang akhira, kapag papalapit na ang buwan na kung saan malaki ang tsansa niya na kaniyang matamo ang kapatawaran dito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dami ng biyaya, gantimpala, reward na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng buwan ng Ramadan. Kaya bilang may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y maghahanda. Ayaw niyang lumipas ang buwan na ito na hindi man lamang niya natamo ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyang lumipas ang buwan na ito na hindi siya nakarami sa kabutihan. Hindi siya nakarami sa gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyang lumipas ang buwan na ito na walang nabago sa kaniyang sarili, sa kaniyang pag-ugali, sa kaniyang mga gawain. So yan ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, bilang mga Muslim, bilang mga mu'min, mananampalataya kay Allah, nararapat nga talagang paghandaan natin ang nalalapit na buwan ng Ramadan. So magbanggit tayo ng mga mangilan-ilan mula sa mga naitala na sabi na banggit ng mga ulama, mga scholar, na mga tama at nararapat na kaparaanan sa paghahanda bilang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Kabilang sa mga nabanggit na mga scholar na tamang kaparaanan ng paghahanda bilang pagsalubong sa nalalapit na pagdating ng buwan ng Ramadan ay ang at-tawbatus sadiqah. At-tawbatus sadiqah, ibig sabihin, ang totoo, tapat na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabalik loob kay Allah ay nararapat na palagiin natin yan. Nararapat na palagiin natin yan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At kayo ay magbalik loob kay Allah. Lahat kayo ay magbalik loob kay Allah, o mga mananampalataya, nang sa ganon kayo ay magsipagtagumpay. So bakit mas kakailanganin natin na magbalik loob kay Allah, humingi ng kapatawaran kay Allah sa nalalapit na pagsapit ng buwan ng Ramadan? Sapagkat mga kapatid, dapat magampanan natin yung mga iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan na ito, ang mga iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pag-aayono, lalong-lalo na ang sala,
ay dapat na magampanan natin ayon sa paraang kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin yan, hindi magiging madali sa atin ang magampanan natin ang mga obligasyon natin kung hindi tayo dito tatawfiqan, kung hindi tayo dito gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging malayo tayo sa gabay ni Allah, tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa mga kasalanang hindi pa sa atin na ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi pa natin ito inihihingi o kaya na ihihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mas kakailanganin nating magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ngayon nang sa ganon, kung mayroon pang nalalabing kasalanan na hindi pa na ipapatawad ni Allah, ay inshallah ipatawad sa atin ni Allah at mawala yung nagiging harang sa tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin ang kadakilaan ng pagtatahajjud, qiyamul lail. Pero ilan lang sa atin ang kanya itong laging ginagawa. Sapagkat hindi lahat ay tinatawfiqan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ang kagandahan ng pagtatahajjud, pero hindi mo ito nagagawa. Bakit? Wala sa iyo ang tawfiq ni Allah para ikaw ay makapagtahajjud. Bakit? Nang dahil sa kasalanan na hindi mo naihihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat humingi tayo ng kapatawaran kay Allah nang sa gadon dumating sa atin ang tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa pagpaparami ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, al-farah was surur. Dapat maging masaya ang tao kung talagang siya ay mananampalataya kay Allah. Dapat masaya siya, nagagalak siya sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Ang taong dumating sa kanyang buwan ng Ramadan nang hindi siya masaya, hindi siya maligaya, bagkus kung ano-ano pa yung nararamdaman niya, dumating na naman ang buwan ng Ramadan. Tig-gutom na naman, tig-uhaw na naman. So parang problema sa kanyang buwan ng Ramadan. May sakit sa puso ang taong ito. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat masaya tayo na dumating sa atin lang mabiyayang buwan ng Ramadan sapagkat binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking chance, pagkakataon na ating makamit ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang dumating sa kanyang buwan ng Ramadan na hindi man lamang niya dito natamo ang kapatawaran ni Allah, tunay na siyang tunay na lalugi. La ilaha illallah. Dumating na sa kanya yung napakalaking pabor para siya patawarin ni Allah, pero hindi nito sinamantala. Hindi nito ginrab ang oportunidad na ito, bagkus sinayang nito. So dapat masaya tayo, maligaya tayo mga kapatid, na malapit na ang buwan ng Ramadan. Pangatlo, asyukr. Dapat magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga tao, hindi siya umabot dito. O kaya ilan sa mga tao ang dumating nga sa kanya yung buwan ng Ramadan, pero wala naman sa kanya yung katiwasayan. May sakit siya, hindi rin makakapag-ayuno kasi may sakit siya. La hawla wala quwwata illa billah. Excuse yun pwede. Excuse yung may sakit. Pwede siya magbayad sa mga ibang araw, liban sa mga araw ng Ramadan. Pero, hindi niya may enjoy yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Di ba napakalaking biyaya ito mga kapatid? Na makakasama natin yung mga kaibigan natin. Makakasama natin yung mga kapatiran natin. Sa pag-iftar, sa pagsusuhor. Makakasama natin sila. Masaya tayo na mayroon tayong kasama na nag-aayono.
Di ba napakalaking biyaya ito mga kapatid? Nakarapat-dapat na ipagpasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kung kayo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay marunong magpasalamat, kayo ay akin dadaragdagan ng aking biyaya. Ngunit kung kayo ay di maniniwala, tatanggihan ninyo ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang aking parusa ay sadyang matindi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung hindi tayo magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang biyayang dumating sa atin ay idadivert ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa niqmah, kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So magpasalamat tayo mga kapatid. Isa pang nabanggit ng ating mga ulama na karapat-dapat na pamamaraan bilang pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ikhlasun niyyah, ang pagdadalisay sa layunin, pagdadalisay sa intensyon, niyat. Kailangan makapag-niyat tayo, makapag-intensyon tayo na para lamang sa kaluguran ni Allah, bilang pagsamba natin kay Allah ang gagawin nating pag-aayuno sa buwan na yaon. Marami kasi, kapag malapit ng buwan ng Ramadan, malapit na ang buwan ng Ramadan, mababawasan ang aking tiyan, mababawasan ang aking fat, mababawasan ang aking taba. Ang kaniyang intention ay pagdadayit lamang. La hawla wala quwwata illa billah. Makakapagdayit ka nga, pero zero balance ka sa reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat hindi mo naging intensyon ang pagsamba kay Allah. Hindi bilang pagsamba kay Allah, kundi bilang pagdadait lamang. Wala kang reward mula kay Allah. Sayang na sayang. Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang kanyang pag-ayunuhan ang buwan ng Ramadan bilang paniniwala niya, pananampalataya niya kay Allah, paniniwala sa fardiyya ng saum, sa pagiging obligado nito, at bilang paghahangad sa reward, kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ipapatawad sa kanya ni Allah ang mga nauna niyang kasalanan. Ang nabanggit doon ay bilang pananampalataya at paghahangad ng reward, gantimpala ni Allah, at hindi bilang pagdadait lamang o kaya ano pa mang makamundong benepisyo. Andoon na tayo kasama sa benepisyong dunyaway, makamundo, na dulot ng pag-ayuno ay ang matatanggal yung mga toxic, matatanggal yung mga fats o kaya mababawasan, nagiging slim yung pangangatawan ng tao, magiging masigla dahil nga ito ay benepisyo na makamundo mula sa mga benepisyo ng pag-ayuno. Pero hindi yan ang main objective natin. Hindi yan ang goal natin. Bagkus ang goal natin ay ang malugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, makapasok tayo ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kabilang sa mga nabanggit ng ating mga scholar na paghahanda bilang pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan ay ang talabul ilm, pagsasaliksik ng kaalaman. Ibig sabihin, yung mga alituntunin sa buwan ng Ramadan, sa pag-aayuno, mga kaalamang obligasyon nating malaman nang sa ganon ay maging tama ang ating mga pag-ayuno. Dapat aralin natin ito.
Yung mga hindi pa natin nalalaman, dapat aralin na natin ito, o kaya magpaturo na tayo sa mga nakakaalam, o kaya itanong na natin ito sa mga nakakaalam, bago pa man dumating ang buwan ng Ramadan. Nang sa ganon, tayo ay tuluyang maging handa sa pagsapit ng buwan ng Ramadan sa pag-aayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ika ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligado sa bawat Muslim. Hindi ka makakapagsala kung hindi mo sasaliksikin ng tamang paraan ng pagsasala. Hindi ka makakapag-ayuno sa tamang pag-ayuno kung hindi mo sasaliksikin ang kaparaanan ng pag-ayuno. Nang dahil sa kamangmangan, mga kapatid, ito, ayaw nating tawagin na tayo ay mangmang, ha? Kung ayaw nating tawagin, matawag na mga mangmang, pues iligtas natin ang ating mga sarili mula sa kamangmangan. Pag-aralan natin ang hindi pa natin nalalaman. Pag-aralan natin ang relihiyon natin na relihiyong Islam. Nang sa ganon, hindi tayo matawag na mangmang. Kabilang sa mga dulot ng kamangmangan, may mga tao na halos patayin nila ang kanilang sarili sa pag-aayuno. Imbis na dapat na kailangan niyang magbuka o kaya mag-iftar dahil sa yung sakit na ay malubha, kanya pa rin ipagpapatuloy ang pag-aayuno sa pag-aakala na yun ang ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kabaligtaran. Ang ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mapadali sa atin at hindi ang tayo'y pahirapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi ka pinapahirapan ni Allah, pero ikaw mismo pinapahirapan mo ang iyong sarili sa puntong kailangan mo nang mag-iftar dahil sa malubha yung sakit mo, pero dahil sa kamangmangan, ipagpapatuloy mo. So, mayroong mga excuses, mga kapatid. Mayroong mga excuses. Mayroon din namang sumusobra, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sumusobra sa limit o kaya nagmamalabis sa kanilang pag-ayuno dahil sa kamangmangan. Merong mga tao, makakakita ka ng mga tao na dura sila ng dura dahil sa pag-aakala na yung dura o kaya yung laway na naiipon sa bibig ay dapat ilabas kasi kung ito ay lunukin ay makakasira ng pag-aayuno. Ito ay isang uri, isa itong mukha ng kamangmangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi ka na nga nakakainom, pinapawisan ka pa, umiihi ka pa, tapos idadagdag mo pa dito yung dura ka ng dura. Ang labas, madidehydrate ka. Pinaparusahan ang kanyang sarili dulot ng kamangmangan. Walang problema kung mayroon mang laway sa bibig ay lunukin mo. Hindi ito makakasira ng pag-ayuno. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Na yung iba pa'y magdadala ng mineral na nilalagay niya sa kanyang bulsa, yung botol ng mineral para kanyang naduduraan. La hawla wala quwwata illa billah. Yung iba pa ay, subhanallah, baka mapuno pa niya yun. So, ilang liquid ang mababawas mula sa kanyang katawan, dulot ng kamangmangan. Walang problema po, mga kapatid, dito. Wag lang sadyain na ipunin yung laway, tapos lulunukin. Nakakadiri naman yun. Ito ay makruh o kaya hindi ka nais-nais na gawain. Pero kung gagawin man ito, kaya magawa man ito ng tao, hindi pa rin batal ang kanyang pag-ayuno. Pero hindi nga lang siya kanais-nais.
So yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hindi pa natin nalalaman ay alamin na natin, pag-aralan natin, wala tayong excuse mga kapatid. Sa dami ng mga nasyat, sa dami ng mga aktibidad ng mga ulama, mga ustad para lamang maituro sa atin ang ating relihiyon, wala tayong may dadahilan o kaya mai-excuse sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at lagi din nating ipanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, paratingin mo po sa amin ang buwan ng Ramadan, hayaan niyo po kami na umabot pa sa mabiyayang buwan na ito, na nasa amin ang katiwasayan sa aming mga pangangatawan. Malusog yung mga pangangatawan namin. Wala kami mga sakit. Malusog yung pangangatawan ng pamilya namin. Nasa amin yung katiwasayan sa pangangatawan at saka sa hanap buhay. Nang sa ganun ay masamba ka namin ng lubusan sa mabiyayang buwan na ito. Isali po natin yan sa ating mga panalangin, ang katiwasayan sa buwan ng Ramadan.